Shin, ang tagapaghatol ng kamatayan sa linet. Nakipag-away ka na naman, gulo na naman sa labas. Gago ka, saan ka galing? Uwi ka sa eskwelahan pagkatapos magtrabaho. Ayos ka lang. Tatawag ako ng ambulansya. Huwag na. Saan pumunta yung lalaki? Hanapin dito. Tulungan mo ako. Putangina mo, nang babae ka na naman. Magpalaki ng 3 anak, mag-isa ay hirap. Ayoko sa'yo, gago ka. Gusto kong makipaghiwalay. Sobrang bugbog na. Nakipag-away ka kay Master King. Nasaktan ng ganito. Master Kin? Kilala mo si Master Kin? Kilala ng lahat ang tagapaghatol ng linan. Wala raw kinikilingan pag pumatay. Nakakatakot ang itsura. Talagang nangangilabot. Master Kin. Ikaw pala si Master King. Nababaliw ka ba? Axing. Nahulog ang loob ko sa kanya. Ang pogi niya. Ang gwapo niya talaga. Shen Zaxing. Senior sa finansya. Tara na. Hihingi kaya ako ng number niya. Mga kaklase, susunod ay, repasuhin natin ang 4P dagdag 502 module. Zoxen. Grabe ang klase ng tatay. Nawawala na ako ng ulirat. Ano nang di mo alam? Tuturuan kita mamayang hapon. Ang bait mo, Zoxen. Siya yun. Sino kayong mga ta? May klase tayo. Paumanhin po. Bienan. 10 minuto lang. Miss Shen. Magsisilbi po akong magpakilala. Ako si Kinye. Ang magiging boyfriend mo. At asawa. Sino yon? Boyfriend ni Zaxe. Di ba si Senior Song yan? Mukhang delikado. Ano na kalokohan to? Sino ka man? Umalis ka na ngayon din. Huminahon po, Bienan. Narito ako para sabihin. Hindi. Kundi para ideklara. Napakakasalan ko ang anak nyo. HMP, ang anak kong babae, ay hinding-hindi, magpapakasal sa isang tulad mong salbaha? May hangganan ang mga biro. Hindi nga tayo magkakilala. Seryoso ako. Pakasalan mo ako. Marami tayong oras para magkakilala. Nababaliw ka na ba? Bitawan mo ako. May boyfriend na ako. Hinding-hindi kita pakakasalan. Umalis ka na ngayon o tatawag ako ng pulis. Hindi ako nagnakaw o pumatay. Ninilabag ang batas. Bakit ako arestuhin ng pulis? Naghahanap lang ako ng pag-ibig. Mali ba yon? HMP, kayong mga tao, ay sapat na ang pinsalang nagawa. Mali ang sinasabi mo. Ang pamilyang Kin ay may lehitimong mga negosyo. Mga hotel, restaurant, real estate. Kasama na ang eskwelahang ito na inyong pinagtitiyagan, lahat ari ng pamilyang Kin. Paano naging bahagi ng aming banal na paaralan ang isang tulad mong hudlo? Ginoong Chin, ha ha ha, di ko inakalang darating kayo, dito sa aming munting lugar. Tandang Shen, si Ginoong Chin Yepo, ang pangunahing investor ng eskwelahan. Kamakailan lang ay nagbigay siya ng 10 gusaling pang-akademya. Ano sa palagay nyo, manugang? Ibigay nyo sa akin ang kamay niyang, at kung gusto, mga first class na laboratorio. O, makabagong teknolohiya, kayo ang bahala. Bagamat ako'y propesor, may prinsipyo pa rin ako, ang anak kong babae, ay hindi kailanman makikisalamuha sa isang tulad mong salbaha. Maliwanagan na tayo. Hindi ito pakiusap, ito ay huling paalala. Maghanda ka. Napakasalan ako anumang oras. Mga regalo lamang ito, ang tunay na kasunduan ay susunod. Ibalik mo yan.
Wala akong kailangan sa'yo. At hindi kita pakakasalan. Shin. Songyang, Shin. Gago, bitawan mo siya. Umalis ka. Sino ka? Ano ang gusto mo? Ikaw ba ang boyfriend ni Shen Zuxin? Eh kung ako nga, Hindi na. Ngayon ako na ang lalaki niya. panaginip mo yan. Hindi papayag si Shin. Songyang, Kinye, pakawalan mo siya. Walang saysay ang sagot niya. Sa desisyon ko. Ngunit ikaw, umalis ka na. Bago ako magalit. Naiintindihan ko. Ikaw lang ang gusto ko. Sa akin ka. Hindi mo ba alam, ang pilit na pag-ibig ay hindi magtatagumpay? Paano ko malalaman kung hindi ko susubukan? Walang importante. Hintayin mo ang proposal ko. Songyang, okay ka lang ba? Bakit ka hinahabol ni Chinye? Kilala mo ba siya? Hindi ba kita sinabihan tungkol kagabi? Nagdududa ka sa akin. Shin. Hindi mo ako iiwan, di ba? 4 na taon tayo. Ito ba ang iniisip mo? Natatakot lang ako. Salbaha talaga siya. Kaya niyang gumawa ng kahit ano. Huwag kang mag-alala. Hindi ko siya tatanggapin. Ang puso ko ay para lang sa iyo. Shin, pakasalan mo ako. Ang romantiko naman. Ang pagmamahal ni seniors kay Shen Zuxin. Kahit demonyo ay nilabanan. Sumagot ka ng oo. Shin, maniwala ka sa akin. Mapapantayan ko ang tarantado, at magtatagumpay. Mahal kita. Payag ako. Huwag kang mag-alala. Kung lalapitan ka niya ulit, protektahan kita. Sana pagkatapos ng kasal. Susi Chinye na. Boss, ang huling kuta. Nalipol na ang mga iligal na grupo. Mula ngayon sa Linan, ang mga kin ang nasusunod. Tandaan mo, legal na negosyo lang ang pamilyang Kin. Naiintindihan ko, nasaan ang dokumentong hiningi ko. Kompletong profile ni Miss Shen, mula pa nung estudyante, nagkakanta na siya sa mga bar. Para sa pag-aaral ng boyfriend niya, yung si Songyang. Sa ganyang klaseng lalaki siya. Punta tayo sa bar. Opo. Umalis ka na. Sino ka ba? Hoy, huwag kang magwawala. Matatakot ang asawa ko. Di ka yayaman sa pagkanta. Subukan mong mag-alok ng ibang serbisyo. Bitawan mo ako. Gago. Naglakas ka pang hawakan si Mada. Gustong-gusto mo nang mamatay. Ilabas siya. Pahirin ang kalasingan yan. Ano na namang ginagawa mo ngayon? Nandito ka pala nagtatrabaho. Pambayad sa tuition ng gwapo mong nobyo. Wala ka sa pakialam dito. Star, paalisin mo silang lahat. Buong lugar ang nireserba namin ngayon. Lumayas kayong lahat. Anong karapatan mo? Nagbayad na kaming lahat. Bakit kami aalis? Tama siya. Umalis na kayo, yung mga binayaran na. Lumabas na kayo. Pinapaalis mo silang lahat. Ano bang kakantahin ko? Ang boses mo ngayong gabi. Para lang sa akin. Ginoong Kin, huwag mong sabihing akala mo. Pera, ang solusyon sa lahat. Ano pa ba? Tapos na ang trabaho ko. Humanap ka ng iba. Bitawan mo ako.
Yung gwapong yon nagaganyan sa'yo. Ginoong Qin, si Songyang ang nobyo ko. Huwag mo nang banggitin si Songyang. Kinye, bitawan mo ako. Ayaw na ayaw kitang pakasalan. Ang tapang mo pa nung araw na yon. Di ko alam na mapanganib ka pala. Kung hindi, Di mo sana ako. Sayang, naisalba mo na. Pananagutan mo na ito. bitawan mo ako. Dapat lang sa manyakis. Pakasalan mo na lang ako. 10 bilyon, 1,000 bilyon, kahit ano, yang gwapong lalaking. Ano bang meron siya? Sa puso ko. Mas mabuti si Songya 1,000 beses. Akala mo ba, kilala mo siya? Ano ang gusto mong sabihin? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Katawan ko lang ang makukuha mo. Pero hindi ang puso ko. Basta makuha kita. Wala nang ibang mahalaga. Huwag kang magmadali. Mamaya, iiyak ka na lang sa sakit. Boss, patriarka. Inuutusan ka ng patriarka na bumalik sa tahanan. Ihatid si Miss Shen ng ligtas sa bahay. Walang dapat mawala kahit isang buhok. Naiintindihan. Bakit mo isinasara? Ang lahat ng operasyon ng Qin family, ginagawa kong legal ang Qin family. Ano nung masama doon? Kalokohang matuwid na landas. Pera lang ang tunay na daan. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang Qin family, hindi para itapot. Hindi tayo pwede manirahan sa nakaraan. Tumatanda ka na. Iwan mo na ito sa iba. Ikaw. Ama, Kuya Kinye, pwede bang huwag muna? Pag-usapan ang negosyo, pwede. Bakit ka biglang bumalik? Dahil namimiss kita. Kinyi, nahiya lang si Iro sabihin, kaya sasabihin ko na. Mahal ka niya noon pa man, pakasalan mo si Iro, ipagkatiwala mo siya sa'yo. Para mapanatag ako. May nagmamay-ari na ng puso ko. Hindi ako magpapakasal sa iba. Kuya Kinye, sino ba tong babaeng ito? Ano nang meron siya na wala ako? Wala kang pakialam doon. Dadalhin mo siya rito, para makilala namin. At husgahan kung bagay siya, ang babaeng pinili ko. Kahit ang kalangitan mismo, sasabihin perpekto siya. Ama, anong gagawin natin ngayon? Huwag kang mag-alala, anak, ako nang bahala dito, at bibigyan kita ng solusyon. Galing sa isang simpleng pamilya, walang kapangyarihan o impluensya. Hindi ka ba nahihiya sa pangungutya ng lungsod, sa pagpapakasal sa isang parang tropeo? Kapangyarihan. Sapat na ang akin. Sino ang mangahas magsalita ng masama? Ipinagwawalang bahala mo ang matatanda, at pinababayaan ang aming payo. Naalala mo pa ba, ang kodigo ng pamilyang Qin? Kodigo ng pamilyang Qin. 30 latigo. 30 hampas. Babasagin ang bawat buto mo, magsisi ka na at walang utang na loob. Huling pagkakataon. Pumunta ka ngayon din, at humingi ng tawad kay Iro. Huwag kang maglakas loob umalis. Magpakita ka. Hinihiling ko ang pakikipag-usap. Kailangan mong maintindihan, bakit mo ginulo ang isang tao? Na tulad ni Ginoong Qin, huwag mong isiksik, ang mahal kong anak dito. Paumanhin, Direction. Nanay, huwag mong sisiin si Sian. Kasalanan ng Qin na yon, sa pagiging walang katwiran. Lumabas ka rito, kailangan kitang kausapin. Sian. Ano ang nangyayari? Wala namang problema. Iwasan natin ang gulo. Dapat nating tapusin agad ang kasal. Tama, pagka-opisyal na silang ikinasal, mawawalan na ng saysay ang pakikialam niya. Katanggap-tanggap yan, pero dapat maghanda kayo ng bahay, kotse, at bigay kaya, kahit 88,000 yuan. 88,000. Napakalaki naman, bakit hindi na lang kami nakawan? Para mo na rin kaming inaanak. Gusto ko lang ng kapanatagan, para sa kinabukasan ng anak ko. Pambihira ang anak kong lalaki, sila ang nakalamang sayo. Sa totoo lang, kayo dapat magbigay ng 88K, para maging patas. Ma, gusto kong pakasalan si Songyang, hindi dahil sa material. Sian. Masyado kang bata, para makaintindi. Maniwala ka sa karanasan ko.
Mrs. Shen, bigyan mo ako ng konting oras. Ipaghahanda ko lahat. Anak, ang laki ng hinihingi nila. Bakit pumayag ka? Tama si Tita Shen. Basic requirements lang ito. Kailangan ito sa bawat kasal. Malapit ka ng graduate mula sa abroad. Dapat siya ang magbayad. Ganito ang plano. Umutang sa loan sharks para sa down payment ng bahay, kotse. Pagkatapos ng kasal, siyang gold digger ang magbabayad. Ma, parang mali ito. Mahal ko talaga siya. Hindi nagbabayad ng bills ang pag-ibig. Sundin mo ang payo ko. Lambingin mo muna siya. Pag kayo'y ikinasal na, ikaw na ang magdedesisyon. Ano ba talaga ang pakay mo? Ano ang gusto mo? Elna Shen, ang dami mong bisita dito. Hindi mo ba ako papapasukin? Gabi na nang dumating ka, naghahanap ka ng Nababaliw ka na ba? Ganito ka pa ang pumunta? Huwag kang gagalaw. Sandali lang, yakapin kita. Shin, sino yan? Shin, huwag kang mag-alala. Kotse, bahay, at dot. Malapit nang mabuo ang lahat. Magpapakasal na tayo. Yung sira ulo, hindi ka naguguluhin. Pakakasal ka talaga kay Songyang? Hindi niya ako pinipilit. Narinig mo na, magpapakasal na ako. Demutkin, maging disente ka. Lumayo ka sa akin. Sige, pustahan. Buburahin ko siya bukas. Kahit sa ilang buhay. Hindi kita mamahalin. Tumigil ka na. Boss, boyfriend ni Emma Shen, nanghiram ng 3 milyon sa amin. Pera ko gagamitin sa kasal nyo. Lampas na sa 3 araw, nasaan ang pera? Mapanlamang ang kontrata mo. Walang nagbabayad ng 3 araw lang. Nakasulat dito. Hindi ba't pumirma? Makinig kang mabuti. Dito sa Linan, kahit ang pinakamataas, nangungutang sa boss namin, nagbabayad ng tama. Sino ka ba? Nagmamagaling ka? Di makabayad. Ito solusyon, tumawag ka lang. Hiwalayan mo si Emma Shen, utang. Mawawala ka agad. Shinye. Alam ko ang plano mo. Naagawin ang kasintahan ko. Kahit pabayaan ko kayong dalawa. Di mo siya mapipigilan. Patay ka, tigil. Asawa. Asawa ang tawag mo. Nakipagtalik si Shen Zoxin. Sa harap mo mismo, yang pagmamahal nyo, may saysay pa ba? Eh anong ginagawa mo? Ano ba ang plano mo? Ewa Shen. Kinyi, anong ginawa mo kay Songyang? Bodega 37 Yanping Road, labas ng syudad. Nauubos na pasensya ko. 30 minuto ka lang. Kung hindi ka dumating, mawawala na tong basura. Gago ka. Axing. Bukang mabuti ang mata niya mamaya. Gusto kong makita niya kung paano maging akin si Shen Zoxin sa bawat saglit. Segundo. Songyang. Pasensya na nadamay ka pa. Shin. Bakit ka nandito? Takbo. 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 Gago ka. Anong kasalanan ni Songyang? Para tratuhin niyo siya ng ganito. Halimaw ka. Huwag mo akong hawakan. Ganyan ka ba kamahal sa kanya? Kinyi, kung may natitira mang pagkatao. Nakikiusap ako. Pakawalan mo na kami. Mula nang iligtas mo ako, huli na ang lahat. Hindi pa ako nakaramdam ng ganito. Bakit? Hindi mo ba susubukang mahalin ako? Bakit? Hindi mo ba maintindihan kung gaano kita kamahal? Sinusumpa ko, ako ang taong nagmamahal sa'yo. Nang lubusan sa mundong ito. Ang sinasabi mong pag-ibig ay pagsira, pangangamkam, at kalupitan. Nakakasuka ang marinig na pag-ibig. Sa bibig mo. Hindi yan importante.
Maiintindihan mo rin sa huli. Ayaw mo bang pakasalan ako? Kung sasaktan mo ulit si Songya, isisiguro kong ang babaeng pakakasalan mo ay bangkay na lang. Nanggugulo ka sa akin. CJ, ipagkakaloob ko ang hiling mo. Axing, narito. Tapusin na natin ito at umalis na. Huwag. Anong ginagawa ninyo? May utang siyang 5 milyon sa atin. Batay sa usapan, 1 binti. 1 milyon kada binti. Uunahin nating pilayin ang mga paa at kamay niya, ang natitirang, mula sa mga magulang niya. Kinyi, anong gusto mong gawin ko para palayain kami? Mukhang ang katawan mo ay eksaktong nagkakahalaga ng 5 milyon. Gusto mo siyang iligtas, bibigyan kita ng pagkakataon. Humiga ka dyan. Pakakawalan ko siya. Axing, narito, 3, 2, 1. Huwag niyong hawakan. Pumapayag ako. Idilat mo ang mga mata mo. Tumingin ka sa akin. Ang kwento ng pag-ibig ninyo ay talagang nakakaantig. Hindi. Parang bangkay na walang buhay. Walang kwenta. Nagbago na ang isip ko. Una, pakasalan mo ako. Sa loob ng 1 taon. Pangalawa, maging kerida mo ako. Hanggang sa magsawa ako sa'yo. Pumili ka't palalayain ko siya. Inihanda mo ito. Walang hiya ka. Lahat to ay pagmamahal ko sa'yo. Wala nang pag-asa. Akala ko talaga. Kerida ang pipiliin mo. Kahit papaano. Ang kasal may katapusan. Hindi bale. Sigurado ako. Sa loob ng 1 taon. Mamahalin mo rin ako. Pirmahan mo. Pumirma ka ngayon at pakakawalan siya. Huwag mong pirma. Mahal. Magpapakasal tayo sa makalawa. Halika. Tapusin na ang lahat. Naiintindihan ko. Masyadong mahaba. Masyadong maikli. Masyadong kita. Alisin ito. Axing. Makipag-ugnayan sa mga nangungunang disenyador ng kasuotang pangkasal. Gusto ko ang pinakamagandang kasuotang pangkasal sa buong mundo. Kumusta ang itsura? Ang amo nating ito'y biglang mahilig na sa ayos. Hindi po, boss. Mali ang pagkakaintindi mo. Hindi ka mukhang nobyo. Mukha kang kidnapper. HMPH, anong malaking swerte ang nagdala sa iyo para mapansin ni Ginoong Chin? Libo-libong babae ang nangangarap sa pagkakataong ito. Mukha ka namang patay. Kung mahal mo siya ng todo, bakit hindi ikaw ang magpakasal? Hindi ako tulad mong landi. Ilang malaswang paraan ang ginamit mo kay Ginoong Chin. Kawalang hiyaan. Mukhang hindi sapat ang takot sa akin bilang kinye. Paano nangahas ang mga walang kwentang tao? Nabastusin ang aking nobya. Nagkakamali ako, Ginoong Chin. Kalokohan ang sinabi ko, ay patawad mo ako. Ilayo niyo siya. Ayaw ko na siyang makita. Ginoong Chin, kahabagan naman. Mahal. Nasisiyahan ka. Basta solusyon ko. Nakakatakot. Sa iba, marahil. Ngunit para sa'yo. Ako ang magiging tanggulan mo. Zin. Okay ka lang ba? Nay, okay lang ako. Mahal. Nagustuhan mo ba ang kasal? Lahat ng disenyo dito, binigyan ko ng input. Tingnan mo. Paborito mo lahat to. Hindi ba't mga pang-istorbo lang yan?
Nakuha sa pag-usyoso mo. Kin. Hindi mo talaga ako naiintindihan. Wala yang problema. Pagkatapos ng kasal, mag-aaral tayong magkakilala. Magsisimula na ang seremonya. Ji Chinye. Tatanggapin mo ba? Tatanggapin ko. Binibini Shen Zoxen. Tatanggapin mo ba? Si Ji Chinye bilang asawa. Binibini Shen. Tatanggapin mo ba? Si Ji Chinye bilang asawa. Ako. Zin. Umalis ka na. Mamamatay na lang ako. Kaysa pakasal siya sa'yo. Eh di mamatay ka. Songyang. Para sa kanya, isusugal mo ang buhay mo. Nangako ka sakin na hindi sasaktan si Songyang. Huwag. Kung ganoon, ako munang patayin mo. Akala mo hindi ko kaya. Ikaw ang panalo. Tara na, Shin. Hindi ako naniniwala. Na kaya pa niya tayong habulin hanggang sa dulo ng mundo. Kin. Pasensya na. Hindi maipipilit ang pag-ibig. Pangkaraniwang tao lang ako. Mas karapat dapat ka sa higit pa. Umalis na tayo. Takas ang nobya. Grabe na ito. Nagtataka sa kasal ng mga Chin. Talagang naghahanap ng kamatayan. Nasa panganib din tayo. Hindi papayag ang mga king na lumabas ang eskandalong ito. Bilisan nyo. Huwag niyang palabasin. Lahat kayo, huwag gagalaw. Ayaw mo pa rin akong pakawalan. Hindi ko sinabi. Pahihintulutan kitang umalis. Lalabanan kita. Songyang. Pwede mo akong laitin sa publiko, takasan ang kasal. Apihin ang dignidad ko, perit huwag siya. Mananatili ang basurang ito. Matutuloy ang kasal mayong araw. Tumigil ka. Ginoong Chin, ayon sa hiling ninyo, lahat ng dokumento namin ay naayos na. Handa na ang kamera at pulang backdrop. Kunin ang larawan at tatak ang mga papel, at kayo at si Binibining Shen ay magiging legal na mag-asawa. Pakawalan muna si Songyang. Oh. Mamamatay ako kasama niya. Unahing kumpletuhin ang papeles. Saka namin pakakawalan, at pakawalan pagkatapos kumpleto, kung mamatay ka. Pati silang lahat dito. Susunod sa'yo. Songyang. Nauubos na ang pasensya ko. Bibilang ako hanggang 3. Pumayag ka na. Mahal. Larawan ng kasal, kung di ka umiti walang kwenta ito. Kayong dalawa, ang inyong marriage certificate ay naiproseso na. Maligayang bati, Ginoong Qin at Binibining Shen. Opisyal na ikinasal na kayo simula ngayon. Pwede niyo na siyang pakawalan. Akse. Pakawalan niyo siya. Opo, sir. Ginoong Song, huwag mong subukin ang pasensya namin. Ang utang mong pera, binura na ng amo natin. Magpakita ka ulit at babaliin namin mga hita mo.
Maligayang pag-uwi, Ginoo at Ginang Chin. Ginang, tulungan ko po kayong maghubad ng sapatos. Ginang. Ipinasadya po ito ni Ginoo Qin ayon sa sukat niya at bumili ng iba't ibang silk na pajama. Tulungan ko po kayong magbihis. Hindi na, salamat. Bukod dito, ano pa ba ang gusto mo? Kayang kong tuparin ang anumang hiling. Talagang hindi ako naunawaan ni Ginoo Qin. Hindi ko kailangan ang mga luho na ito. Para bang ako ang gusto mo? Bitawan mo ako. Bitawan mo. Gusto ko. Ano ang gusto mo? Ang mga bagay na iyon. Mas pinipili mo ang mga bagay na iyon kaysa sa akin. Pasensya na. Ako kasi. Asawa na kita. Maghihintay ako hanggang handa ka na. Magpahinga ka muna. Aray. Anong nangyari? Ahas. Tulong. Ginoo. May ahas sa kwarto ni Madam. Halughugin niyo. Opo. Mukhang sa akin ka matutulog. Ngayong gabi, mahal. Gago ka. Ikaw ba ang naglagay ng ahas? Baka si Cupid ang nagpadala. Dapat lang nalindol ang maglibing sayo ng buhay. Pagkalipas ng maraming siglo, tatawagin tayong bantayob ng mga magkasintahan. Ano? Ngayon ka nginig pagkatapos ka. Gusto mong alalahanin natin. Ginoong Qin, kayong sponsor ng graduation gala mamayang gabi. Darayo po ba kayo? Mukha ba akong sawa? Hindi. Tunay po naming nais kayong dumalo. Tumawag ka ulit, bubunutin ko dila mo. Yuyu. Graduation gala ni Shinshin. Tandaan mong dumalo mamayang gabi. Saan ang venue ng gala? Nasa group chat na. Alas 8 ng gabi sa Grand Noble Hotel. Magdamit ka ng nakakasilaw. CJ. Alaynan. Kailangan kong pumunta sa Grand Noble Hotel mamayang gabi. Pwede ba akong pumunta? Siyempre naman. Ako na ang bahala sa sasakyan. Kung ganon, wag na magsusuot ng magarbong damit. Binibining Qin, mamayang gabi, pupunta sa gala ang babaeng yun. Sakto, Shen Zaxi, ang lakas ng loob mong agawin. Lalaki ko, babayaran mo to. Zin, bakit ganyan ang suot mo? Ako. Ay, naku po. Hindi ba iyon si Shen, ang reyna ng campus? Pinagpalit ang boyfriend para sa mayaman, tapos magpapakita pa siya rito. Anong kalokohan yan?
Nababaliw na ba kayo? Maraming nakakita noong araw na yon. Malinaw na pinilit ni Chinye si Zinzi. Eh di wow, pinilit. Talaga? Kilalang kilala si Kinye. Siya ang pinakamayaman sa Linan. Ang pinakagwapong bachelor. Ang mga gustong maging kasama niya. Nakapila hanggang France. Sa tingin ko si Shen Jaxi, gustong-gustong pakasalan si Presidente Kim. Ano ba tong party na to? Puro chismosa ang andito. Yuyu, alis na tayo. Hindi to sulit. Kinakabahan ka't gustong tumakbo. Anong ikakabah ko? E di sabihin, bakit kayo naghiwalay ni Sungya? Kasi, dahil sa ano, di ka makapag-imbento. Sawa na ko sa party na to. Subukan nating lahat, maglaro ng isang laro. Expose the beautiful girl game. Game na ba? Tara mga te, panoorin nyo. Si Miss Shen nating reyna ng campus. Nagpalit ng jowa para sa pera. Tapos nagdala pa ng tao. Para bugbugin ang ex-boyfriend niya. Walang hiya. Ganyan pala siyang klaseng tao. Ang sama. Hindi ko inakala. Talagang marunong lumandi ang campus belle. Siguro maraming oras sa bar. Kung gayon, dapat. Magaling kang uminom, di ba? Hindi ako umiinom. Uminom ka na lang at tingnan natin. Sige na. Ang dakilang campus belle, magpakitang gilas ka. Umalis kayo. Hoy, laks mong saktan ako. Dakpin siya. Shin. Bitawan niyo ako. Shin, mga hayop kayo. Gabi ng pagtatapos ito. Lahat nakasuot ng gown. Napaka-konserbatibo ng suot mo. Sinong niloloko mo? Ganito ba, nang akit ka kay Mr. Chin? Makipaglaro ka rin sa akin. Mayaman din ang pamilya ko. Bitawan mo ako. Hindi pwede. Magkano binayad ni Chin? Dodoblehin ko. Nagpapaka-inosente pa rin. Ibagsak siya. Mutya ng Shen Lili. Magiging sikat ka rin. Ito ang gusto mo, di ba? Layas ka. Lumaban ka pa? Tanggalin niyo yan. Shin. Mga hayop kayo. Gapusin niyo siya. Pakawalan niyo siya, mga halimaw. Ano ba nang ginagawa nyo? Wala kang pakialam. Graduation ball ito. Wala ditong kalokohan. Makakialam ka sa pamilya Kim. Ingat ka. Huwag kang lalampas. Mahilig ka talagang mangakit ng mga tao, no? Ngayon, paiinumin natin siya ng walang patid. Sing-sin. Arestuhin ang lahat. Huwag niyo pabayaang makatakas kahit isa. Boss, magpapadala ako ng sasama sa inyo ni Madam sa ospital. Hindi ba tinutusan kitang manatili rito? Paano ito nangyari? Pero, sabi nung estudyante, panloob na usapin lang daw ito ng pamilya Kim. Hindi ako naglakas loob makialam. Gago ka. Ikaw ang principal. Nandun ka nung mangyari ito. At wala kang ginawa, pagpapabeya sa tungkulin to. Director Chin, taos puso akong humihingi ng paumanhin. Lumabas ka. Alamin ang katotohanan, at huwag patawarin ang sinuman. Naiintindihan ko. Ginoo, naligo ko na po ang binibini, at binihisan ng pajama. Hindi, Yuyu. Sing-sin. Boss, si Kinyiru po ang nag-udyok sa kanila. Nasaktan si Madam. Ang sinumang manakit sa'yo, hindi ko palalampasin ang sinuman. May lakad ako sa umaga. Kuya Kinye, anong dulot ng iyong pagdating? Namimiss mo ba ako?
Hoy, ikaw. Naglagay ng tiktik sa bahay ko, at pinatos mong patayin siya. Qin Yiru, gustong-gusto mo bang Sino ang nagsabing makikipag-agawan siya sa akin? Ano ba? Masaya ka bang pumatay? Subukan mo akong patayin. Takot ka ba? Paano ka naglakas loob na manapak ng mga tauhan? Makinig kang mabuti. Kung may susunod pa, ang Godfather ang mag-aayos ng libing mo. Binibining Qin. Qin, dahil wala kang awang ipinakita, huwag kang magalit sa akin. Ihanda na ang kotse. Bakit tayo lihim na nagkita? Ayokong malaman ng kapatid kong lalaki. Walang kapintasan ang kapatid ko sa lahat ng bahay. Wala siyang pusong tao. Mahal ka naman niya. Ngunit, hindi ibig sabihin, pagpapakawalan niya si Songya. Utos ni Qin ito. Pinagbigyan pa siya sa pagsalo sa kasal. Sa huli, gagawin niyang para. Bigla ang atake sa puso. Bakit kita pagkakatiwalaan? Ang ebidensyang ito. Hindi sapat para patunayang si Qin ang may gawa. Makinig ka nito. Pinasimulan kong itago ang record. Nagkamali ako, Ginoong Qin. Hindi ko dapat inagaw ang babae mo. Paumanhin, huwag nang idamay ang magulang ko. Ako na lang ang patayin mo. Nakikiusap ako. Bakit ganito siya kabagsi? Hindi lang ikaw ang sinisira niya, pati ex mo pinapatay niya. Tumutulong ako sa iyo dahil naaawa ako. Ito na ang tanging pagkakataon. Aasikasuhin ko ang pagtakas mo sa lungsod. Kung ikaw, aalis na ako. Nasa kamay mo ang kapalaran. Sabihin mo na. Wala akong sasabihin sa mga Qin. Tigilan mo yung drama mo. Alam kong pera lang ang mahal mo. Magpresyo ka sa tseke na ito. Anong gusto mong gawin ko? Kailangan kita makisali sa isang palabas. Ang saya ng mood mo ngayong gabi, mahal. Nagustuhan mo ba? Ang sipag mo bigla. May dahilan ka siguro. Mahal. Nilason mo ako. Bakit? Kulang ba ang pagmamahal? Nangako ka sa akin na hindi mo sasaktan si Songya. Pinatawad ko na nga siya. Hindi ako naniniwala sa'yo. Ayaw na kitang makita kailanman. Huwag kang aalis. Bilisan mo. Naghihintay si Songyang sa labas. Mabuti kaya si Kinye. Pampatulog lang. Alis na. Nandito na sila. Siguraduhing maayos ang gagawin sa kanya. Kapatid ko, wala na akong choice. Engel Shen, nasa taas po si Emers. Tuloy po kayo. Songyang. Hi. Ang ganda naman nito. Naghahanap ka ng iyong mahal. Kailangan mo ba ng kasama, Nen? Ayaw mo nang tumakbo? Sumama ka sa amin.
Hoy, Axie. Ano ng problema, sir? Magdadala na ako ng mga katulong. Hanapin si Shen Zuxin. Puwersahin niyo kung kailangan. Nakuha na po. Pakawalan niyo ako. Huwag matulog. Manatiling gising. Shen Zuxin. Akala mo makakatakas ka sa akin ng ganito. Panaginip mo yan. Boss. Anong nangyari sa kamay mo? Nahanap niyo na ba siya? Sabi ng mga tao, si Miss Shen ay dinala sa itim na sasakyan, papunta sa mga sirang gusali sa labas ng lungsod. Tara na. Umalis ka rito, mamamatay na lang ako, kaysa mahiya sa'yo. Hulihin niyo siya. Buisit, nangangagat ka pa, ngayon din ang katapusan mo. Kinyi, ang iyong kamay. Tama na, itigil mo ang iyong pagkukunwat. Hindi ko balak saktan ka, dahil Dahil sa ano, bigyan mo ako ng paliwanag. sinabi sa akin ni Kinyiru. Balak mong saktan si Songya. Mas pinagkakatiwalaan mo si Kinyiru kaysa maniwala sa akin. Gusto mo pang tumakas? Paumanhin. Shen Zuxin, napupuot ka ba sa akin? Hindi malubha ang mga sugat ni Madam Chi. Pero sira na ang kanyang nerbiyos. Mawawalan siya ng malay kung magpapatuloy. Enwitkin, paumanhin. Ito ay, Yamang gustong-gusto mong makatakas. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Pirmahan mo ang mga dokumentong ito, at final ang diborsyo sa isang buwan. Pumili ng diborsyo. O piliin mo ako. CJ, humigit ka pa sa sarili mo, Shen Zuxin. Libong babae sa Linan, handang pumatay para makasama ko. Madali kang mapapalitan. Umalis ka at huwag nang bumalik. bastardo ka. Ako ang panganay na anak ng Qin. Bitawan mo ako. Kinyi, walang utang na loob. Ano ang bal? Huwag mong kalimutan kung sino ang nagpalaki sa'yo. Binigyan ako ng kinang pagkain at tahanan. Maaari mong kunin ang buhay ko, at hindi ako daraing. Pero lumampas ka sa hangganan ng saktan mo siya. Kuya, hindi ko sadya siyang patayin. Gusto ko lang magsaya. Magsaya. E di laruin natin ang laro mo. Kuya, anong ginagawa mo? Binalaan na kita noon. Nakalimutan mo ang lahat, kaya ngayon, mamamatay ka. Tigilan mo to. Para sa isang babae, sasaktan mo ang sarili mong pamilya. Mula pagkabata, ginamit mo ako bilang masunurin mong sandata. Kailan ba naging pamilya ako? Sa paningin mo, ako'y isang sanggol na asong pandigma. Simula ngayon, putol na ako sa mga kin. Duruin ang kanilang mga buto, at itapon sa ampunan. Opo. Tingnan niyo, umuwi si Shinshin. Shinshin, bakit ka bumalik? Nanay, Anak, anong nangyari sa'yo? Sino ang umistorbo sa aking mahal? Sinaktan ka ba ng torrentadong Chin na yon? naghiwalay na kami. Buti nga. Siya ang hari ng ilegal sa linen. Hindi natin kakampi ang pamilyang yan. Sir, 3 oras na tayong nagbabantay. Kung namimiss mo si Ima Shen, suyuin mo ulit siya. Tumahimik ka. Ching-ching, tunay kitang minamahal. Narito ako para magkahabili. Pinasuri kita ng mga tauhan ko. Kakabreak mo lang sa nobya mo. Ngayon manliligaw ka sa anak kong Ching-ching. Mandurugas ka. Magpapakasal ka pa. Malaking sinungaling. Akala ko totoo ang pagmamahal mo. Makipaghiwalay na ako. Hindi ako. Birahin niyo yan.
PFFT, kahit 10 milyon ang yaman nyo, huwag kang magmayabang. Shinshin, ginawan kita ng kopya. Naduduwal ka na naman. Kailan huli mong regla? Mga 3 buwan. Baka buntis ka. Ay. Yung Shen, 3 buwan kang buntis. Kambal pa ang supli. Maagang yugto ng pagbubuntis. Siguraduhin kumain ng masustansya. Shinshin. Shinshin, hinintay ko talaga kayo. Songyang, bakit ka nandito? 3 buwan kitang inintay. Shinshin, balik tayo, please. Salamat. Pero ngayon, ayoko munang isipin to. 3 buwan pa lang. Nagbago ka na agad. Alam mo bang marami akong isinakripisyo? Anak ng CEO ng isang listed company, nanligaw sa akin, tumanggi ako. At ito, malapit na akong mag-aral, sa Ivy League University, maliwanag ang kinabukasan ko, pero para sa'yo. Kaya kung isuko lahat. Hindi mo kailangan gawin to para sa akin. Shinshin, nangako ka dati, mag-abroad tayo. Magtatrabaho ka habang nag-aaral ako. Magpapakasal tayo pagkatapos ko. Nakalimutan mo na ba? Songyang, buntis ako. Ako at ang babaeng ito ay nagsama ng 4 na taon, pero hindi man lang niya ako hinayaan mahawakan. Pero nang makilala niya si Kaini, agad siyang napabilib sa mayamang tulad niya. Shinshin, hindi importante yun. Hindi ako bothered sa pagbubuntis mo. Mahal pa rin kita. Naniniwala akong mahal mo rin ako. Songyang, salamat. Pero hindi na tayo pwedeng bumalik. Aalis na ako. Shinshin. Kaya kong limutin ang nakaraan mo. Pero hindi pwedeng manatili ang sanggol. Basta ipaagas mo ang bata, maayos pa natin to. Anak ko to, hindi ko ipapaagas to. Shinshin. Kahit wala kang pake sa sarili mo, isipin mo ang mga magulang mo. Kung anak ito ni Kaini, anak ng gangster, ano kaya iisipin ng magulang mo? At, kilala mo ang ugali ng tatay mo, mas alam mo kaysa kanino man. Matanda na siya at may alta presyon, hindi kakayanin ng stress na to. Pero, Okay lang. Tara na. Pupunta tayo sa doktor. teka. Shen Zaxin, binigyan kita ng ilang araw. Oras na para umuwi sa akin, sir. Nagpapi si madam kaninang umaga. Buntis siya. Shen Zaxin, ito ang tadhana, kahit gapusin kita, ipapakulong kita sa tabi ko. Axing, nasaan si madam ngayon? Pupuntahan natin siya ngayon din. Pero sir, parang ayaw ni madam sa sanggol. Pumunta siyang magpaagas kay Songyang, pagtatanggal. Sa ospital. Opo. Teka, doktor. Hindi ko ito Handa na ang lahat ng preparasyon. Sigurado ka ba? Ang sanggol ay walang kasalanan, kahit hindi tanggapin ng magulang at iba pa. Ito'y aalagaan ko. Tapos na ang aborsayon. Nagbago ang desisyon niya. Itataguyod niya ang bata. Kahit ano man ang gawin. Wakasan ang pagdadalang tao. Shen Zaxin, anak natin ito, gaano mo ito kaya? Hindi ka makakapasok. Umalis ka na. Ayaw ni Shinshin sa'yo, ni minsan ayaw namin sa anak sa labas na to. Anak sa labas? Galing si Shinshin sa pamilyang edukado, ang isang tulad mong anak ng tambay. Ano pa ba kundi anak sa labas? Hinding-hindi itatago ni Shinshin tong bata. Tama na. Kinyi. Shen Zaxin. Pinapalaglag mo talaga ang sanggol. Dalhin niyo siya. Kinye, anong ginagawa mo? Patayin mo siya. Ano nang ginagawa mo, Kinye? Patayin mo siya. Naalala kong pinaalalahanan kita. Lumayo ka sa kanya. Shinshin, sagipin mo ako. Gusto niyang mamatay ako, dahil nailigtas kita 4 na taon nakalipas. Shinshin, tulong.
Kinyi, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong saktan si Songya. Wala siyang kasalanan. Dinadalha kanyang magpalagla. At pinatay ang anak ko. Walang kinalaman ito. Pakawalan mo muna siya. Shen Zaxin. Hindi ka kapanipaniwala. Paglalambingin ko siya. Pero ikaw. Magdadalang tao ulit para sa akin. Pakawalan mo siya. Ikulong mo siya. Gusto kong mawala siya ng permanente. Opo. May dapat tayong pag-usapan. Dapat natin itong ayusin ng maayos. Hindi ngayon. Bakit hindi? Nagpa-abortion ka ng walang pasabi sa akin. Hindi ito pwedeng baliwalain. Hindi ko kaya ngayon. Sandali lang. Kinyi. Kinyi. Laging pilit ang gusto mo sa akin. Ano pa bang kaya mo? Nilangit ba naman ako kahit minsan? Sa paningin, alaga mo lang ako. O dekorasyong paso. Laruan kapag masaya ka, baliwain kapag malungkot, wala akong kalayaang magsalita. Tao ako. Taong may puso't kaluluwa. Hindi asong alaga mo. Sisira ka sa lahat. Pag-ibig. Ano ba ang pag-ibig? Nirerespeto mo ba ako kahit minsan? Isang hampas lupa lang ako. Marunong lang pumatay. Di marunong umibig. Parang alaga mo lang ako. Kuya Kinye, tanghali na. Bakit ka nag-iinom? Nakipag-away ka ba sa asawa mo? Walang pakialaman. Gusto mo nang may kasama ka? Kuya Kinye, babae lang ang nakakaintindi sa babae. Hindi ka niya mahal. Bakit ba obsessed ka sa kanya? Tingnan mo ako. Ako, yung tunay na nagmamalasakit sa'yo. Isang salita pa. Pipikitin ko yung bibig mo. Binibini. Hanapin mo yung babae, patayin mo siya, ngayon din. Sino ka? Binibining Shen. May gustang makipagkita sa'yo. Sir, may problema. Dinukot ang binibini. Hanapin ang kinaroroonan ni Madam na yun di. Opo, sir. Sino ka? Anong gusto mo? Ako. Ako ang tagapagmana ng pamilyang Mumulalinan. Bilyon-bilyon ang yaman ko. Si Kinye ang lalaking gusto ko. Hindi ko maintindihan. Ano nga nakita niya sa'yo? Itong mukha. Kung bubunutin namin ang mukha mo. Mamahalin pa kaya niya to? Ito ay iligal. Ang batas, ang kalokohan. Maglaro tayo ng laro. Nakarinig ka na ba ng Russian roulette? Bigyan natin ng kiliti. 6 na chambers lahat. 3 ang may bala. Kung mabubuhay ka sa 3 putok at humihinga pa, pakakawalan kita. Walang bayag. Hindi ka karapat-dapat. Maging syota niya. Kasalanan mo ito, kuti. Kung hindi ka sumipot, ako sana ikinasa ni Kinye. 2 putok na. Sino ang nakakaalam? Kailan tatama ang bala? May tsismis. Nabuntis ka. Tigil. Huwag. Umalis ka. Patay ka na.
Kinye, nagkamali ako. Ayaw pa sumuko, masakit sa tenga. Kayong dalawa, sinusumpa ko kayo. Namamatay ng kakilakilabot. Kunin mo siya. Dalhin niyo siya. Hindi ko dapat sinukang mahalin ka. Ang alam ko lang, kapag may humawak sa mahalaga sa akin, papatayin ko sila. Galit na galit ka talaga sa akin, di ba? Umuwa na kayo. Huling-huli na nga. Sigurado ka bang papayag kang mag-isa akong uwi? Kung ganoon, hatid na kita pa uwi. Ayaw mo. Aalis na ako. Gagawin ko. Ikaw ang may sabi niyan. Tuwing sumusulpot ka, laging sakto ang timing. Tulad nitong ngayon. Ligtas ang ating anak. Anak. Hindi mo pinalaglat. Paano ko magagawang gawin yon? Sabi ko sa'yo hindi ko gagawin. Pakiusap. Huwag mong saktan ang anak ko. Talaga ba? Nariyan pa pala ang sanggol. Napakaganda naman. Narito ako. Boss, ang galing ng pagpuputol mo. Siya nga. Kayang-kaya ko nang magluto ng mahigit 80 na putahe para makuha ang puso ng babae. Dapat masanay ang panlasa niya. Dati pakikipaglaban ang tinuturo, di pagluluto. Ano ng bulong-bulong dyan? Patayin mo ang manok sa labas. Kailangan ng misis ko ng sabaw. Tapos na ang misyon. At kayong lahat, matuto ng tamang pagluluto. Gusto nyo bang maging binata habang panoorin nyo itong paghiwa? Sakto para sa nilagang baka. Ang galing talaga, boss. Ang kamatis na ito, pampasarap ng sabaw, paborito niya. Ang galing naman. Anong lulutuin bukas? Kailangan ng masustansyang pagkain para pabanguhin ang pamilya ko. Hapunan sa lumang bahay bukas. Narinig ni Ninang na ikakasal ka na. Gusto niyang makilala ang manugang ko. Kailangang magpahinga ni Xingsing. Bawal ang mga lakad. Mabilisang pagdalaw lang, walang pilitan, di mo pinagkakatiwalaan si Ninang. Marami akong ginagawa. Una muna ang mahalaga, walang oras. Yung asong gala na pinakain ko. Naging, lobong nangangagat ng app. Napakalupit, nagulat pati ako. Hiro, kumalma ka. Gagantihan ko, ang ama't anak mo. Xinye at Shen Zoxen, ginawa nila to sa buhay mo. Ayaw mo bang gumanti? Papatayin ko sila kung pwede. Makakapag-arrange ako ng medical parole, para makapaghiganti ka. Wasakin mo lang si Shen Zoxen para sa akin. Xinye. Inagaw mo ang asawa at anak ko. Ngayon, mawawala rin sa'yo, ang iyong asawa at anak. Pwedeng umatras kayo sandali? Natatakot ang mga customer sa inyo sa bar. Wala nang song requests. Ma'am, pero sabi ng boss buntis ka raw. Dapat daw kaming nakatuto sa'yo palagi. Telepono. Kinye. Alisin mo yung 2 bodyguard na iyan sa harap. Buntis ka na ngayon. Ligtas muna tayo. Kung kinakailangan, magpahinga ka sa bahay. Huwag munang pumasok sa trabaho. Hindi pwede. Wala akong magawa. Nababaliw na ako dito. Dahil sa 2 to, apektado ang trabaho. CJ, ipasa mo sa kanila ang phone. Hello, boss. Naiintindihan ko. Itong 2 pala. Pipili ako ng kanta. CJ. Kaninong anak ito? Nag-aaral sa bar? Parang matanda ang itsura. Ilang taon ka na bang nababagsak? Umalis ka na. Hoy, atrasado ng 18 taon. Mabait na bata.
Hirap na hirap mga bata ngayon. Susundan mo pa ako sa sea. Hoy, tingnan mo, hindi ba yan si Shenzoxen? Siya nga, may chismis na kasabwat niya si Iki. Huwag mong subukang asarin. Chinye. Ganun ba siya kalakas? Ang kamatayan ng Linen, hindi ka natatakot? Hindi naman. Yung lalaking nakilala ko, mas matapang pa kay Chinye. Siya ay basura lang. Hoy, ganda. Nung kumanta ka sa entablado, naisip ko talaga, ang galing mo talaga. Pwede bang solo mo akong kantahan? Umalis ka. Mayabang pala ah. Gusto mo ng gulo? Gagapangan kita dito mismo. Gago. Babae. Gusto mo bang mamatay? Umalis ka na. Sino itong batang to? Manghihimasok ka pa? Dilat ang mga mata mo. Maling tao ang pinakikialaman mo. Song Yang, hindi ba't? Ayos lang ako. Mas maayos kaysa dati. Shin. Sobrang namiss kita. Shin. Umalis ka na. Ngayon din. Kapag nalaman ni Kinye, gigibain ka niya. Tapos na ang mga panahong iyon. Ngayon may, malakas na koneksyon ako. Mas makapangyarihan siya kay Chinye, sa proteksyon niya. Hindi niya ako magagalaw. Huwag kang magkamali. Nakita ko lang ang mga siga na nanggugulo sa'yo. Kailangan tumulong. Alam ko. Ang tubig na nasalin, hindi na mababawi. Tara, uminom tayo. Kung hindi tayo magiging magkasintahan, maging magkaibigan na lang tayo. Para gunitain ang ating nagdaang kabataan. Alam ko. Hindi ka dapat umiinom sa pagbubuntis. Tubig lang ito. Kung gayon, maging masaya ka. Sabihin mo. Lahat ba ng pag-ibig sa mundo, singkawing nang sa atin? Ganun kadaling mabasag? Ano ang ibinigay mo sa akin? Isang gay uma. Para pag-ibigin kita. Anong ginagawa mo? Magkikita pagkatapos ng mahabang paghihiwalay. Hindi ba tayo pwedeng magkamustahan? Huwag mo akong hawakan. Hindi ba't kailan lang? Sobrang close natin dati. Hindi mo na ba naaalala kung gaano tayo kasaya noong una tayo? Ikaw ang nagsabi. Gusto mong makasama ako habang buhay. Habang buhay. Bakit mo sinira ang pangako mo? Bakit ganito ang math problem? Isang tubo umaapaw habang isa naman umaagos. Walang sense. Sino gumawa nito? Paano ko ito lulutasin? Dapat nagkunwari ka na lang. Hindi seryosohin ito. Gaano nakatagal si Ale sa CR? Ay, many Akis. Boss, emergency. Si Ale ay. Nawawala si Ale. Noong nakaraan din, muntik na akong pinatay ni Chinye at ng mga tauhan niya. Lahat ay dahil sa'yo. Hindi mo dapat ako pinilit saktan ang anak natin. Tumahimik ka. Shin. Mahal mo pa rin ako, di ba? Habang wala dito si Chin. Umalis na tayong magkasama. Song Yang, gising ka na. Bitawan mo ako. Nahulog ka na ba kay Chinye? Encantado ka. Ito ba ay dahil, sa tingin mo'y mahirap ako? Hindi ka tunay na minamahal ni Chinye. Gusto niya ang kabataan at kagandahan mo, kapag tumanda ka na. Itatapon ka niya ng walang pag-aatubili. Shin. Ako lang ang tunay na. Nagmamahal sa'yo, nakikiusap ako, bumalik ka sa akin. Pakiusap? Song Yang, dati ay. Tunay na ninais na magtayo ng buhay kasama ka. Wala akong pakialam sa estado ng pamilya.
o sa pagiging mahirap natin. Ngunit, wala nang pag-uwi ang lahat. Kahit walang pagbubuntis. Patay na ang pag-ibig natin. Songyang, maghiwalay na tayo ng mapayapa. Bago malaman ni Kinye, pakawalan mo ako. Oh, wawasakin ka niya. Tama ka talaga. Ang reputasyon ni Chinye. Hindi natin kaya, mga ordinaryong tao tulad natin, huwag na tayong makialam sa kanya. Pero hulaan mo, may koneksyon na ako, isang malaking tao. Sa bakang ng VIP kong ito. Kahit si Chinye. Madudurog din. Bakit di tayo magkasundo? Ano sa palagay mo? Naglalaro ka pa rin? Hanggang ngayon, sinusubukan mo pa rin, paalaman siyang baliw. Dapat alam ko na. Mayaman talaga si Chinye, paano ka makakatanggi? Naalala mo noong, nagpanggap kang inosente, nangako ng walang hanggang pag-ibig. Pero puro kasinungalingan. Songyang. Sadyang ninanais ko, magtayo ng kinabukasan. Lahat ng mga tao, tayong naghirap, dumaan sa lahat. Pero itinapon mo ako parang basura. Ikaw. Songyang. May buong buhay ka. Huwag mong sayangin. Nasira na ang buhay ko, dahil sa inyong lahat. Akala mo ba may pakialam ako? Sa isa pang krimen? Simula bukas. Mga hubad mong larawan, lalagpaksa. Lahat ng website sa bansa. Magiging sikat ka. Isipin mo na lang. Kapag nakita ni Chinye, na humihingi ka sa akin, sa mga larawang iyon. Wala nang kapantay ang reaksyon niya. Mahal. Magsimula na tayo. Chinye, nagulat ka? Kasama ko si Shen Zoxen, na may lihim na relasyon. Hindi kanya minahal kailanman, ako ang tunay niyang minamahal. Kasama niya ako ngayon sa kama. Patay ka. Songyang. Kailan ka, naging ganoon kapal ang mukha? Ito ang pinilit mong gawin sa akin. Hindi ba't ginawa rin niya ito, sa akin noon? Harapan sa akin, pinwersa niya ang nobya ko. Siya ang tunay na, walang hiya. Mukhang, umepekto na ang droga. Zoxen. Magsasama na rin tayo sa wakas. Noong kolehiyo. Ang tagal kong gustong makipagtalik sa'yo. Pero lagi mong sinasabi, maghintay muna tayo pagkatapos ng kasal. Ngunit habang tumatagal. Ano ang naging resulta? Pagtaksilang sinukli sa akin. Nasaan na ang mga pangako mo? Nandito ka na ngayon, bawi ka ng maayos sa akin. Huwag. Apat na taon tayong magkasama. 4 na taon. Ni Halik ay hindi mo ako pinagbigyan. Pero kay Chinye. Gaanong-gaanong ka? Mula nang ikasal kayo. Ilang panahon na ang lumipas? Kami ni Kinye ay mag-asawa na. Tinanggap mo noon ang panliligaw ko. Ano ang pinagkaiba? Sira ka na rin naman. Pagbigyan mo na ako. Pahihirapan kitang mamatay. Umalis ka. Gusto lang kitang halikan. Bakit ang lakas ng reaksyon mo? Siya ano? Marami na siyang nagawa para sa'yo. Bakit hindi mo siya pinatay? Songyang, sumuko ka na ngayon. Huwag mong palalain. Wala akong nagawang ibang paraan. Kasalanan mo itong lahat. Bakit si Songyang napunta sa ganito? Shin. Maganda ka pa rin. Pero okay lang. Wala akong problema. 4 na taon na ang nakalipas. Hindi mo dapat ako iniligtas. Dapat hinayaan mo akong malunod. Sa ilog na iyon. Mas mabuti pa sana iyon. Okay ka lang ba? Gising na. Gising na, classmate. Hoy. Kumusta ka? Mahalaga ka talaga sa akin. Pero hindi ako bulag, ibinigay ko ang lahat para suportahan ka. Pinag-aral kita. Dahil utang ko sa'yo ang buhay ko.
Ang totoo. Ang tunay na nagligtas sa'yo ay hindi ako. Ano nang sinabi mo? Akala mo ba talagang isa sa panganib ko ang buhay ko para iligtas ka? Sa pagtalon sa ilog, nung araw na yun, nagkataon lang na dumaan ako sa lugar at nagkataon pang naging bayaning sumagip sa'yo. Ikaw. 4 na taon kitang niloloko. Taos puso akong humihingi ng paumanhin. Sinong mag-aakalang magmamahal ako? Sa basurang tulad mo ng ganito katagal? Tapos na ang kwento. Umalis ka na. Aba. Sakto ang dating. Dinroga mo siya. Hindi lang siya binigyan ng droga. Gagawin ko ito sa harap mo. Dito ko siya kukunin. Patay ka na. Huwag kang gagalaw. Umurong ka ng isang hakbang. Papatayin ko siya. CJ, magsalita ka. Anong gusto mo? Magpresyo ka, kahit magkano ibabayad ko. Mababago ba ng pera ang nakaraan? Mababalik ba nito ang dalisay na Zoxan na kilala ko? Ikaw. Pumunta ka rito. Lumuhad ka. Magdapa ka. Huwag. Pakiusap, huwag. Pakawalan mo siya, kapalit. Ibibigay ko ang buhay ko. Ito. Ang kilalang living yaman ng linen. Ang living yaman ng linen, nagtapos din sa pagluhod sa harap ko. Ngayon, makikita mo habang ako'y tingnan mo kung paano ko. Sa mismong harap mo, gagawin ko. Akuin siya. Sing-sin. Boss, ang antidote. Sing-sin. Ang mga kamay mo. Ayos lang ako. Gumaganda na ang pakiramdam. Sing-sin. Sa mga taong ganito, walang kahabagan dapat. Gawin mong manginig sila, nang hindi ka na maapi. Ito'y para sa pagloko mo sa puso ko. Isa pa, para sa pagsubok mong lasonan ako ngayong araw. At ang huling sampal ay para sa akin. Sanggol na nasawi. Shen Zoxan. Malapit na ako. Isang hakbang na lang. Sisirain sana kita. Mahal. Alis na tayo dito. Boss, ano nang gagawin natin dito? Tatarin at pakainin sa mga isda. Naku, wag naman. 4 na buwan pa lang akong buntis. Hindi ko kailangan ng suporta. Hindi pwede yan. Ang asawa't anak ko ay di dapat magkamali. Boss, galing kay Madam Lan ang imbitasyon, galing sa pangunahing estado. Ang piging. Malinaw na sinabi ni Madam Lan, lahat ng mahahalagang tao sa Lina ay inanyayahang dumalo. Dapat sumama ang asawa mo. Nauunawaan ko. Sino si Madam Lan? Siya ang aking ninang. Inampun niya ako mula sa ampunan. Bagamat sa angkanangkin, noong bata pa ako, sinanay na ako bilang espesyal na ahente. Ngunit, itinuring niya akong tunay na anak. Sakto ang panahon. Gagamitin ko ang okasyong ito upang ipahayag sa lahat ang aking pagretiro sa mga lihim na operasyon. Mula ngayon, tutok na ako sa asawa ko. Si Kim ay nakikipagkainan pa. Iniwan ako dito ng nakakahiya. Ikaw ang babaeng ng gulo kay Kaini para lang mapakasalan sa iyong nakakaakit na anyo. Sinong nakakaalam kung anong pang-akit ang ginamit mo? Ginang Lan. Ina. Si Kaini. Hindi tunay na Lan ang dugo, pagkuha ng asawa. Nang di isinasaalang-alang ang reputasyon ng angkanlan, pagpasok ng kung sino-sino sa ating tahanan. Kung bastusin niyo pa ang asawa ko, kayo'y haharap sa akin.
Kaini, pangahas kang kumausap sa nakatatanda. Pinuna na namin kayo. Alam ng buong linen kung gaano kayo nakagulo sa babaeng manloloko. Ang babaeng ito ang sisire sa inyo. Kaini, nagpakasal ka ba sa hamak na puta? Walang galang na batugan. Hindi mo ako dapat sinaktan. Ano? May iba pa bang reklamo? Magsalita kayo ngayon. O bubugin ko kayong lahat. Ito na siguro, ang aking magiging manugang na babae, Xiao Ye. Ang totoo, matagal-tagal na rin, di mo siya dinala dito sa bahay. Mahina ang kalusugan ni Xinxin. Patawad. Mahina ang pangangatawan. Kasama. Ang 100 taong gulang na wild ginseng na ito, ay makapagpapasigla sa aking manugang na babae. Hindi kailangan. Ano man ang kailangan niya. Ako ang bahala. Nag-iingat ka pa rin sa iyong ninang. Hayaan mo naman akang magbigay-pugay ng naaayon. Ninang. Paano nakakatakas ang isang preso mula sa piitan sa ilalim ng iyong pagbabantay? May utang kang paliwanag sa akin. Hindi ka rin ba? May sagot na dapat Xiao Ye, bakit inatake mo ang sarili mo, kapatid at ni? Karapat-dapat sila. Ninang. Kung naghahanap ka ng paghihiganti, handa ako anumang oras. Lubusan kong siniyasat, na hindi ikaw ang may kasalanan, hindi ako nagmamatigas. Ang pagtitipong ito, ay para limutin ang mga nakaraan. Yamang nakitang makatwiran ka. Mas mabuti na yan. Kilala kita, laging paranoid ka. Pero sa totoo lang, hindi ko lalapastanganin ang mga tagalinen nang walang pagtatangi. Xiao Ye, pagkatapos ng 1 taon, lalo kang naging mainitan ng ulo. Pero may karisma kang pinuno ng Qin family. Pero kapag ang aso ay nangahas na umakyat sa ulo ng kanyang amo, sabihin mo, dapat bang tiisin yun? Mahal. Ang alak na ito. May lason. Bakit tayo nalason? Ginang, Lan. Ano ang nangyayari? Patawarin ninyo ako. Upang hulihin ang halimaw na pumatay sa sariling ama. Lahat ng pagkain at inumin ay may lason. Ito ay kasamaan ng inyo, ang kanang Qin. Bakit idinamay ang mga inosente sa away ninyo? Tama. Antidoto. Bigyan niyo ako ng antidoto. Wala nito. Ang asawa at anak kong nasa ospital ay mga bangkay na walang kaluluwa. Mas masahol pa sa kamatayan. Lahat dahil sa tampalasan na ito. Mamamatay kayong lahat kasama niya ngayong gabi. Nababaliw ka na. Tulong. May tao bang tutulong? Ospital. Kailangan ko ng ospital. Teka, huwag kang aalis. Manugang, hindi mo pa naiinom ang alak. Ninang. Kung ipipilit mo pa, wala nang paghahangad sa nakaraan. Pag-ibig ang pag-uusapan natin. Kung ganun, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Patayin mo siya. At mananatili kang anak ko. Magkukunwaring walang nangyaring lahat. Hindi magyayari. Kung ganun na nga, wala na tayong pag-uusapan. Dito ka lang, huwag kang gagalaw. Hindi ka nalasan. Ito ang lihim na laso ng Qin clan. May antidote akong ipinagawa sa mga eksperto. Ayos ka lang ba? Not. Qin Ye, pagsisisihan mo ito magpakailaman. Para sa babaeng ito, ibubuwis mo ang buhay mo. Mula nang makilala ko siya, siya na ang buhay ko. Sige. Kung ganun na nga, maghanda kayong mamatay ng magkakasama. Pasensya na, boss. Nahuli na tayo. Umalis kayo. Lipulin ang lahat ng kampo ni Qinla. Walang awaan. Naiintindihan. Dalhin niyo silang lahat. Biyahe tayo. Tigil. Maubusan ka ng dugo sa ganitong bilis. Mahal, hindi ito tama. Tapalan ko yan. Sinta, ang galing mo. Kinyi.
Ginang. Ligtas na si Ginoong Chin. Sapat na pahinga para gumaling. Naunawaan namin. Salamat, Doc. HMM. Irog. Patawad. Kailangan ko ng espasyo ngayon. May mga tungkulin ka. Kailangan ba't pabigla-bigla ka? Mahal. Tingnan mo ang dala ko. Ito. Paano mo nalaman na kinukolekta ko to? Kinonsulta ko ang tatay mo sa mga gusto mo. Alam ko kung ano ang mahalaga, at hinanap ko ang mga to. Hindi madaling makuha ang mga ito. Ang mga edisyong ito ay wala ng kopya. Pinag-iingatan ito ng mga kolektor. Bakit nila ibebenta? Gumamit ng panghikaya. Sapat na ang ngiti mo para dito. Huwag niyo akong paluin. Hinay-hinay lang, sir. Makakatuwang ninyo kami. Kailangan naming pabor. Magpresyo ka. Kailangan bang maging bastos? Huling hirit, intindihan. CJ, pinapatawad kita. Irog. Salamat. O, bago ko makalimutan, pwede mo ba akong tulungang maghanap ng tao? Sino? Ang nagligtas ng buhay ko noon. Bakit mo hahanapin? Pakakasalan mo ang bayani mo. Huwag kang magbiro. Kailangan kong magpasalamat. Kung hindi sa kanilang tapak, nalunod sana ako. Sa Iloglin noong 4 na taon. 4 na taon. Ilog Linan. Ang ilog sa may Westgate ng Linan University. Ikaw. Paano mo nalaman? Alam mong, nakasuot ako ng asul na blusa at puting palda. Mahal. Ang magliligtas sa'yo. Dapat ako. Gising na. Tumawag ng ambulansya, bilis. Sinta. Mukhang tayo talaga ang para sa isa't isa. Mula ngayon, wala nang away sa kalye. Mag-aalala ako. Huwag kang mag-alala, mahal. Nagtitinda na ako ng legal na negosyo ngayon. Ayan. Mahal, tingnan mo. Ang gandang bestida niya. Bumili tayo ng 100 piraso. Bakit napakarami? Sino ba ang may pakialam? Karapat-dapat ang pinakamaganda para sa anak natin. Pero, hindi pa natin alam ang kasarian. At saka, yung bestidang yan, para sa mga 3 taong gulang. At talaga? Walang problema. Ilagay sa bodega. Naku, ang cute ng manikang yan. Samahan mo ako. Ingat ka. Ashing. Kahit retirado na ang amo, tao pa rin siya. Pambihira ang kabaitang ito. Ang ibig ko sabihin, bihira siyang maging ganito kaamo. Tama na. Lehitimong negosyo na ang pinapatakbo ng mga kin. Tawagin yung Presidente Kin. Gets ko. Ay, napakaganda niya. Bilhin mo. Aksing, halika rito. Ha? 100 manika. Hello. Yuyu. Nasa bahay ka na? Nasaan ka na? Nasaan ang malaking pagtanggap sa akin? Mahal, umuwi na tayo. Nandito na si Yuyu. Mukhang mas masaya ka sa pagkikita niyo kaysa sa akin. Una ang magulang ko. Ngayon naman ang best friend ko. Gusto mo bang magtayo ng pabrika ng suka? Aksing. Nagtatanghalian ang misis. Bilhin ang pinakamagandang pabrika ng suka. Agad-agad. Parang gumagalaw na ang sanggol. Ayusin muna natin ito. Ako ang unang magiging ninang. CJ, wala namang nakikipag-agawan sa... Kasi yung sanggol, bakante pa ang pwestong ninong. Shin, tignan mo siya. Lagi niya akong inaasar. Pabalik-balik ka rito, at natutulog sa asawa ko. Ano naman? Gagawin pa rin namin. Siya mismo ang nagyaya sa akin. Hindi ah. Tigilan na ang away. Kain na tayo. Esan, Chin, halika rito. Tumulong ka. Papunta na. Nalupig mo ang kamatayan. ito'y balanse ng kalawakan. Tara na. Tulungan ko kayo, Day. Matarik ang mga hakbang dito. Tapakan mo ako para makatawid. Hawakan ko ang tiyan mo. Kinyi. Gago ka. Ilang beses ko bang sasabihin? Ayaw ko ng mga alila. Delikado to sa tiyan ko. Magseryoso ka. Ikaw. Masakit ang tiyan ko. Chinye, tingnan mo ang ginawa mo. Nakakamatay ang sakit ng tiyan ko. Gago ka talaga. Ang sakit na nito. Paano mo ito babawiin? Sa susunod ako naman ang mamumuno. Manyak. Hahaha.
Sige na mahal. Tigil na sa pag-iyak, 2 taon lang yan. Ethan, kami ng anak natin. Maghihintay sa pag-uwi mo. Isa pang bagay. Gusto kong marinig. Mahal kita.